May ilang mga bagay ang maaaring makita o matuklasan ng mga lager. Sinimulan na itong putulin sa maliliit na piraso. Sa ganon, maikarga na ito sa kanilang truck. Hanggang naisipan nilang silipin ang puno at may bilang humaharang sa dulo ng liwanag. Ano kaya ang humaharang na ito? Tiningnan nila ng mas malapit at napatras sila sa kanilang gulat at takot. Tila isang nakakatakot na hayop. Nakatitig sa kanila. Natuklasan nila sa loob ng puno. Ang nilalang na natuklasan nila ay isang mummified na aso. At sigurado dito ang mga lager dahil meron itong matutulis na ngipin at mahabang uso. Di maintindihan ng mga lager papaano napunta ang aso sa loob ng kahoy. Subalit may trabaho silang dapat tapusin. Kailangan nilang magdesisyon agad. Dapat anong oras gawin ay matatapos ito. Alam ng mga lager na maliit lang ang kanilang kita kung hindi isasama ang kahoy sa kanilang dadalhin balik sa kanilang pabrika. Subalit naisip din nila itong kakaibang discovery kaya pinagpasyahan nila na itabi muna ito pansamantala at makakaasa sa taong mag-iimbestiga sa totoong nangyari sa aso. Sa kabutihang palad, nahanap nila ang tamang lugar na nararapat itong dalhin. Kaya naman, dinala ng mga lager ang puno, ang naipit na aso sa Southern Forest World Museum. Hindi rin matukoy ng museum ang tiyak na dahilan kung kaya napunta ang aso sa loob ng kahoy. Kaya naisipan ng museum na humingi ng tulong sa mga eksperto para mapag-aralan pa ito ng husto. Ayon sa mga eksperto, taong 1960 pa ang naipit ang aso sa puno. Maaring may hinahabol ang aso gaya ng squirrel at sinundan ito sa butas na matatagpuan ng puno. Habang pataas ng pataas ang aso, pasikip ng pasikip naman ang butas sa puno. Dahil sa posisyon ng mga paa nito, patuloy ng patuloy ang pag-akyat ayon sa mga eksperto hanggang 29 feet. Sa tuluyan na itong maipit at hindi na ito nakalabas pa. Subalit ang malaking tanong ay papaano na modified ang aso sa loob na imbis na mabubulok ito. Ayon sa mga eksperto, ang isang chimney effect ay nahanap sa loob ng puno saan dumadaloy ang hangin pataas sa puno na naging dahilan para hindi maamoy at makain ang hayop o insekto.
katawan ng aso. Dagdag pa nila, ang chestnut oak tree ay nagtataglay ng tannin, isang organic substance na ginagamit sa taxidermy upang mapapreserve ang patay na hayop. Ito ang dahilan kung bakit naging mummified ang aso sa loob ng puno. Kaya naman, naging popular attraction mummified dogs sa Forest World Museum. At katunayan, nakapwesto pa nga ito sa gitna ng museum at napapaligiran ng iba't ibang specimen dahil sa iba't ibang puno. Ang aso ay tinawag na mummified dog hanggang dumating ang 2002 kung saan naisipan ng museum na gumawa ng naming contest para mabigyan ng pangalan ang mummified dog. Schaefer at Dugwood ang pinagpiliang pangalan. Subalit pinili ng museum ang pangalan Staky bilang nagwagi sa paligsahan. Ayon sa taong nanalo sa paligsahan, naisip niyang pangalan na Staky hindi dahil sa naistak ang aso sa puno, kundi dahil raw sa itsura ng bahagi ng puno na pinaglalagyan ng aso. Kawig sa pecan logs na binibenta sa Stacky's convenience store at syempre para sa trademark enfranchisement. Binago ng museum ang spelling ng Staky, ginawang Staky. Kahanga-hanga ang ginawa ng mga lager kahit mabawasan pa nila ang kanilang kita. Mas pinili pa nila ang ibahagi sa mundo ang kamanghamanghang bagay na natuklasan. Kaibigan, hanggang dito na lang. Salamat sa iyong panonood. And once again, it's Marhil TV and see you on the next video.